Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito po ang inyong Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago tayo magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Elnens. Ang sabi ni Elnens ay, Sir, pwede po bang hiramin ang lisensyadong baril dalhin sa range na L-top holder lang ang gamit? Ang L-top lang ang nanghiram. Okay, so bago natin sagutin yan, sasabihin ko sa inyo na pwede, pero bago ninyo ako tapusin ninyo yung video. Okay, so magpapasalamat lang muna ako sa inyong lahat dahil sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating YouTube channel at sa inyong magagandang comment na dyan tayo kumukuha ng content at sa inyong pagda-like at pag-share. Lalo tigit maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat nakatulong kayo sa ating revenues na kung saan ang ating YouTube channel ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na ating mga beneficiary. Sila ay mga anak ng single parent. Kaya maraming salamat din do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Anak ko yan, huwag ninyong tawagan. Yan po ay tresurera ko. Huwag ninyong tawagan para kayo bumili ng baril. Okay, at wala kaming binibintang baril. At ngayon din maraming salamat do sa mga nagpadala sa ating premiere videos. Panguna ni Noli Pisa America na yung pinadala ay malaki ang naitulong sa mga binili nating school supplies ng mga bata. At ngayon din nakabili tayo ng isang eyeglasses para sa isang bata. At ngayon din maraming salamat kay Boy Omay Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, puntahan na natin yung magandang katanungan. Pwede bang hiramin ang lisensyadong baril dalhin sa range na L-top holder lang ang maghiram? Okay, ang sagot ko dyan ay pwede. Bago ninyo ako ibas, tapusin ninyo ang videos. Okay, so doon sa mga babasa tayo sa ng batas. Ito ay nakuha ko sa Google. Okay, at yung mga hindi naniniwala sa Google, ay wag ako ang sisihin ninyo. Google ang sisihin ninyo. Meron kasing hindi naniniwala sa binabasa natin. Sabihin naman ninyo, gumawa ako ng sarili kong batas. Sisihin ninyo yung Google. Okay, in the Philippines, sabi, borrowing means generally not permitted under the law of the civilians. Under the law of the civilians. Hindi man permitted. Bakit mo nasabing Paano mo nasabi? Sabi pa, the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulates Act, Republic Act number 10591 regulates firearms ownership and possession. Only licensed citizen or judicial seat entities can register and own certain types of firearms. The law also provides for firearms procurement by law enforcement and military personnel. Foreigners are generally prohibited. Hindi bawal sa mga foreigners from owning firearms. Philippines face serious consequences for possessing them. Okay, so ang sabi pa dito, even with license, certain firearms are restricted, specific entitled like Philippine National Police. Kahit pa mga police, PNP personnel, and forces of the Philippines, AFP, ay meron din silang restricted rin sila. Pero meron ditong bawal daw, sabi sa batas, sa Republic Act 10591, pero may mga implementing rules and regulation naman. Okay. Borrowing restriction, ang sabi ay, the law doesn't explicitly address. Para bang yung batas ay hindi masyadong tahasan na elaborate o na itanong. Okay, address borrowing firearms, but generally principles of firearms should be owned possessed authorities license. Okay, so tingnan natin yung mga implementing rules and regulation ito. Republic Act 1059 and implementing rules, general person borrowing firearms. Ito yung generally a person borrowing
yung humihiram ha, ito yung borrowing. Borrowing, yung humihiram ng baril. Borrowing a firearms must have necessary license. Dapat yung nanghiram ay may lisensyadong baril, license to own and possess firearms. Meron din siyang LTAP and permit to carry outside residence, PTC-4, and the firearms must be registered. Additionally, the lender. Okay. Yun ding yung nagpapahiram din ay also have appropriate license and permit. Ay po pwede pala. Okay. Po pwede pala. Ano ang mga kinakailangan? Baka ninyo ako mabasa. Hindi, binabasa ko lang ito. Ito ang interpretasyon ko dito. Awan ko kung may iba kayong interpretation. License and registration. Both borrowers, pareho yung borrowers and lender, yung humihiram at nagpapahiram, must possess the required license and permit for the specific type of firearms. This include LTAP, which issued after background check, firearms training, and demonstrating mental illness. The firearms itself must also be registered with the Philippine National Police. Okay, kompleto ang papeles sa madalit salita. Pareho yung humihiram ay may LTAP din, may registered firearms din, ganon. So, ito pa, permit to carry. If the borrower intends to carry firearms outside the residence, they also need, yung nanghihiram ay gusto niyan dalhin outside residence. Their residence, they also need a PTC-4, permit to carry, which issued to individual who can demonstrate an imminent threats of their life. Kinakailangan pala ay mapapatunayan mo na ikaw ay may imminent threats sa inyong buhay. Ito yung borrowing restrictions. May mga restrictions. While borrowing is permitted, yung paghiram ay pinapayagan, there are restrictions. For example, the firearms cannot be used for purposes other than those specified in the permit. Kinakailangan kukuha ka ng permit, bakit mo hinihiram yung baril, at dapat naka-specify doon sa yung permit. So kukuha muna kayo ng permit. And the borrower must return it to the owner within a reasonable time frame. Kinakailangan kung nakalagay doon na 1 linggo, ganung oras, ay isusuli mo na, kinakailangan ay naisuli mo na dahil pag ano yun, ay ibang usapan na yun. Pag lumampas na doon sa so pwede pala, pwede pala na manghiram tayo, pero dapat ikaw at yung hinihiraman mo ay may license to own, may LTAP, meron ka ding permit to carry, at kukuha ka rin ng permit. Bakit mo hinihiram yung baril na yon? Siguro, ilagay mo doon sa baril, hindi ko ito, sa akin lang ito, nasira yung baril mo. Lalagay mo doon, hindi man na functional yung sarili mong baril. Halimbawa, may threats ka sa buhay mo. Hihiram ka ngayon ng ibang baril. Ay po pwede pala, pero ang hihiraman mo ay yung Pero kasi may permit Ang sabi dito for example, the firearms cannot be used for purposes other than those specified in the permit. Hindi mo pwedeng, halimbawa, ang permit na nakalagay mo doon sa ay kamukha nung nagtanong, magpa-practice lamang siya sa shooting range. Kasi gusto niya papunta ng shooting range. Ilalagay dun sa permit. Humiram ka ng baril dahil gusto mong mag-practice lamang doon, pero ikaw ay meron ding license to own, LTAP, at meron ka ding permit to carry. Ay pwede pala yun. Dinadagdagan din yung kaalaman ko. Kaya minsan, magaganda rin yung mga tanong ninyo. Nakakapag-research din ako. Research ko ito Huwag ninyo akong sisihin. Kung hindi kayo naniniwala sa
sa Chrome, ay wag ako sisihin ninyo kasi binabasa ko lang ito sa Chrome. Kasi meron dyan magsasabi, binabasa mo lang naman yan. Ang gusto ko ay yung iyong karanasan mismo. Ay, hindi ko pa nga nararanasan yan eh. May nagko-comment na ganyan. May nagsasabi naman na gumawa ka lamang ng sarili mong batas. Ay, hindi, binabasa ko ito. Gusto nyo, basahin ninyo sa Google. Tungkol sa can I borrow firearms? Yan, ilagay lang ninyo doon. Gun law in the Philippines. Lalabas yung mga yan. Prohibited person. Ito may mga tao rin na hindi po pwede. Ito yung mga tao na hindi po pwede. Certain individuals such those with criminal records. Ay, pag may criminal records ka pala, hindi ka na pwedeng manghiram. May criminal records ka na eh. Okay? Or mental health issue. Yung mga sobrang stress dyan. May mental health issue. Hindi po pwede. Are prohibited. Hindi po pwede. From owning or possessing firearms and therefore cannot borrow them. Hindi ka na nga po pwedeng Hindi ka na nga po pwedeng makabaro eh. Magkamero ng license eh. Makahiram pa kaya. So, at ang sabi dito ay may violation. Violation of gun laws including improper borrowing or lending can result penalties including fines and imprisonment. Pag lumabag kayo sa batas, basta na lang kayo ng hiram kay sa kumpare ninyo na wala naman kayong permit para manghiram ng baril, ay violation of gun laws, violation sa batas, including improper borrowing or lending can result penalties including fines and imprisonment. May nabasa pa ako dito, pareho kayong madadali. Hindi ko na makita yung pwede pang ma-revoke yung license ninyong dalawa pag wala kayong permit. Kumuha muna kayo ng permit. Ano ang purpose ninyo? Ang sabi dito, ang sabi ay, both borrowers and lender must possess the required license permit to specific types of include issue, the background check, firearms training, also registered yung mga baril. Basta kayo, qualified kayo. Borrowing restriction. Borrowing restriction. While borrowing is permitted, there is restriction. For example, the firearms cannot be used for purposes other than those specified in the permit. Hindi ninyo magagamit yung baril sa anumang purpose maliban kung ano ang nakalagay dun sa permit. Bakit ninyo hiniram yan? Magpapayaring ba kayo? Yung bang baril mo ay pwede mong idahilan yung kukuha ko ng manghiram ako ng baril dahil yung aking may license ako, may permit to carry ako, yung baril ko ay nasa gunsmith, sira, pinapagawa ko, may threat sa buhay ko. Pwede sabihin yan. Kung ano man, at kung bigyan kayo ng permit, edi. Yung kumpare mo naman ay halimbawa ay 3 baril, 2 baril, hiniram mo yung isa. Basta may permit. At isusuli mo doon sa time frame. Kung 1 linggo lamang nakalagay doon, huwag mong ipapa-expired yung time frame. So yan. Basa pa tayo. Ito, ang tanong lamang ay doon sa hindi kasali dito yung lending, hindi kasali dito yung pagsangla o basta yun lang. Ang tanong dito, yun lang Ito, in the Philippines, borrowing firearms requires both owners and borrowers, yung owners at saka yung borrowers to adhere to specific regulation generally. Yan, binasa ko na sa inyo yung mga regulation generally. A firearms owner must have valid license. Yung may-ari ay may valid license to own and possess firearms, may LTAP, and the firearms must be properly registered. A borrower, yung naman ang hiram, needs to be qualified to own firearms. May LTAP yung borrowers. Kung may LTAP na, and may need additional permit. Kinakailangan may additional permit depending on the situation. Yan ang sinasabi sa batas. Depending on the situation.
it's crucial to understand that the borrowing of firearms without proper authorization or for legal purposes can lead to serious legal consequences. O, pag kayo ay walang proper authorization na manghiram ng baril, ay naharap kayo sa serious legal consequence. Kasama na dyan yung marirevoke yung license ninyo. O, so maliwanag na. So yan. Ito pa, borrowing of firearms like require the same strength, licensing, and regulation processes in individual where purchasing the firearms themselves. Para rin pala kayong bibili ng baril, kinakailangan din yung chichiburichi din. Key point about firearms ownership and borrowing in the Philippines. License to own, possess firearms LTAP. A person must obtain LTAP from the Philippines National Police PNP before they can legally own, possess firearms. So, yun. Kinakailangan lang pala kumuha tayo ng permit. In the Philippines, borrowing firearms is explicitly addressed in the same way as lending. Meron talagang So, ayan. Nabasa ko na. Nung una, ang alam ko din na hindi pa pwede eh. So, nag-research tayo. Kaya maganda rin talaga nagre-research. Dahil yung una kong nabasa noon, hindi ko ni-research ng diretsyo. Ang una ko lang nabasa ay yung bawal. Pero, meron palang implementing rules and regulation. So, mas maganda talaga yung nagre-research tayo. Hindi tayo bara-bara. Okay, so ayan. Shout out daw bago tayo magtapos. Nagpapa-shout out si Basilio Basa. Okay, so bago tayo magtapos ay babasahin ko din yung yung ating mga community spotlight. Pero yung mga taga Pinamalayan, Oriental Mindoro, suportahan po ninyo yung aming burger Papa Burger dyan, bagong bukas, sa pamuno ng aking bunsong anak, na si Elmer Jr. Okay, shout out kay Lasak Hunter, nakapunta na siya doon. Okay, so supportahan din ninyo yung YouTube channel ni Lasak Hunter. Maraming mga YouTuber dyan na nag-content ng aming burger house. Okay, matatagpuan yan sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, Alvarez Street po. Katapatan halos ng fire station at ng pilot school, elementary pilot school. So yan. At ang ating mga community weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Gimboy, meron kang 58 engagement. Shout out kay You Steady, meron kang 1 engagement. Shout out kay GR Teodoski, meron kang 48 engagement. Shout out kay Kablas, meron kang 1 engagement. At shout out kay Milo Maranan, meron kang 50 engagement. So yan, i-share lang ninyo ating mga videos, mag-like at mag-comment para mapasama rin kayo. Sa ating mga community spotlight. So ang ganyan na lamang. Mabuti na yung nagre-research. Huwag tayong pabara-bara at alamin ang mga dapat natin gawin bago tayo gumawa ng isang hakbang tungkol sa paggamit at kung ano pa man ang ating purpose sa ating mga baril. Thank you very much. God bless us all. Sana may natutunan tayo ngayon.